Sa isang maliit na bukirin ay may naninirahang isang nakatutuwang pamilya ng bibe. Ang nanay na bibe ay naglilimlim sa kanyang mga itlog. Mayroong eksaktong 7 itlog na naghihintay na mapisa. Isang maaraw na umaga, ang mga itlog ay nagsimula ng mapisa. Di nagtagal, labis ang kagalakan ng inahin nang lumabas ang 6 na maliliit na bibe. Sinusubukan ng mga batang bibe na umangkop sa bagong mundo. Kumukwak-kwak sila sa paligid ng inang bibe. Ngunit ang pinakamalaking itlog ay nagsisikap pa ring mapisa at nag-aalala ang inang bibe. Naisip niya na parang may mali. Nagpasya siyang maghintay ng kaunti pa. At sa wakas, ang ika-7 at pinakamalaking itlog ay napisa. May pagkalito na tumingin sa paligid ang batang bibe. Hindi niya alam na mas nalilito ang kanyang ina at mga kapatid dahil itong bibe na ito ay hindi kamukha ng kanyang mga kapatid. Mas malaki siya at kulay abo at puti ang mga balahibo niya. Pinagtawanan siya ng mga kapatid na bibe. Ang pangit mo naman, wala ka sa itsura namin. Hindi ko maunawaan. Paanong naiba ang hitsura mo sa iyong mga kapatid? Pangit, 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 pangit. Makalipas ng ilang araw, lumaki na ang mga bibe. Ang pangit na bibe ay lubhang mas malaki. Naiiba rin ang kulay ng balahibo niya. Ang bilis mong lumaki, paano kayang naging kakaiba ka? Ang pangit na bibe ay lumalaking kakaiba at malungkot na bibe. Wala sa kanyang mga kapatid ang gustong makipaglaro sa kanya. Ayaw ka namin kalaro dahil pangit ka. Lahat ng iba pang mga hayop sa bukid ay pinagtatawanan siya. Pangit na bibe, pangit na bibe. Pangit na bibe. Si inang bibe naman ay ginagawa ang kanyang makakaya sa pagprotekta sa kanya. Ang kawawa kong bibe, bakit kaya ibang-iba ka sa kanila? Sa paglipas ng mga araw, lalong sumasama ang loob ng kawawang pangit na bibe. Magdamag siyang tahimik na umiiyak at nag-aasam ng sinumang makakatanggap sa kanya. Bakit ba ang pangit ko? Bakit hindi ako naging katulad ng mga kapatid ko? Isang araw, may mga mangangaso na dumating sa lawa malapit sa kanilang tinitirhan. Sinimulang habuli ng mga mangangaso ang mga bibe na nakita nila. Habang naghahanap ng pagkain ng inang bibe, nahuli siya ng mga mangangaso. Walang alam sa mga pangyayari, ang kawawang pangit na bibe ay naghihintay hanggang umaga sa kanyang ina. Ang kawawang bibe, di niya alam ang gagawin. Una siyang lumapit sa aso, pero tinaboy siya ng aso. Alis! Ayokong may makakita sa akin na nakikipag-usap sa isang pangit na bibe. Pagkatapos ay lumapit siya sa manok, pero hinamak din siya ng manok. Maging ako ay mas maganda sa'yo. Bak, 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 bak. Napakalungkot ng pangit na bibe. Walang may gusto sa akin dito. Kung hindi babalik si nanay, wala nang dahilan para manatili ako dito. Nang umaga rin yun, nagpa siyang umalis ang pobreng bibe. Lumangoy siya papunta sa kabilang bahagi ng lawa. Lahat ng makakasalubong niyang hayop ay tinanong niya ng iisang katanungan. May alam ka bang bibe na kamukha ko? May alam ka bang bibe na kamukha ko? May alam ka bang bibe na kamukha ko? Iisa lang din ang sagot mula sa kanilang lahat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng bibe. Nagpatuloy ang bibe sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isa pang lawa. Tinanong rin niya ang mga gansa na naroon.
Wala. Naku, bata. Hindi ka dapat nandito. May mga ngaso sa paligid. Mabuti pa, umuwi ka na. Malungkot na nagpatuloy sa paglakad ang bibe. Maya-maya ay narating niya ang isa pang lawa. Ngunit walang hayop doon. Mag-isa lang siya. Kung walang may gusto sa akin, dito na lang ako magtatago magpakailanman. Lumipas ang maraming buwan. Kahit nag-iisa lang siya, ay masayang masaya siya. Isang araw, nakita niya ang isang kawan ng mga puting ibon na may mahabang leeg. Patungo sila sa timog. Buong paghanga niyang pinagmasdan ang mga iyon. Ang gaganda nila. Nais kong maging katulad nila. Dumating ang taglamig at nagsimula ng magniebe. Ito ang unang pagniniebe na naranasan niya. At tuwang-tuwa siyang naglaro kahit matabunan ng puting niebe. Dahil sa matinding pagniniebe, nahirapang makahanap ng pagkain ang pangit na bibe. Naglakad-lakad siya sa palibot. Gutom na siya, nilalamig, at pagod na pagod. May nakasalubong siyang isang magsasaka. Naawa ang magsasaka sa kanya at ibinalot sa kanya ang balabal nito. Kaawawang nila lang. Kinaw na. Iuuwi kita at aalagaan hanggang sa lumaki ka. Tulad ng sinabi niya, inalaga ang mabuti ng magsasaka ang bibe. Nang dumating ang tagsibol, malaki na ang pangit na bibe. Para magkaroon siya ng malaking lugar na magagalawan, nagpa siya ang magsasaka na dalhin siya sa lawa. Nag-iisa siyang muli at sa kanyang paglangoy-langoy, napatingin siya sa sariling refleksyon sa tubig. Namangha siya sa nakita niya. Nung una, hindi niya makilala ang sarili niya. Akala niya may iba sa likuran niya. Kaya pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at nakitang yun din ang ginagawa ng refleksyon. Inunat niya ang kanyang leeg at kinopya rin ng refleksyon ang kanyang mga galaw. Saka lang niya napagtanto na ang kamangha-manghang ibon na ito ay walang iba kundi siya. Ang laki ng pinagbago ko. Kamukha ko na yung mga ibon sa langit. Babalik ako sa dati kong bahay. Ipapakita ko sa kanilang lahat. At masaya niyang sinimulan ang paglalakbay. Habang lumalangoy siya sa lawa, natagpuan niya ang isang kawan ng mga sisne. Dahil katulad nila siya, sinama nila siya. Hindi na siya pangit na bibe. Siya ang pinakamasayang sisne na nagpatuloy sa paglalakbay. Nakita sila ng isang batang lalaki sa baybayin. Wow! Tingnan niyo yun nasa huli. Siya ang pinakamagandang sisne na nakita ko. Oo, sa simula pa lang ay isa pala siyang sisne. Sa di sinasadyang pangyayari, ay napasama siya sa pugad ni Inang Bibe. Pero ngayon, kasama na niya ang kanyang totoong pamilya at lubos ang kasiyahan niya. Isang araw sa tagsibol, lahat ay nasa lansangan para humanap ng regalo para sa araw ng mga ama. Ang tagagawa ng laruan na si Geppetto ay nakatayong mag-isa sa kanyang pagawaan. Malungkot siyang nakatingin sa labas dahil wala siyang anak na magbibigay sa kanya ng regalo. Kaya ang pusang si Tuto na lang ang kinakandong ni Geppetto. Sana ay may anak ako. Siyempre naman, ikaw ay anak ko, Tutu. Gustong gumawa ni Geppetto ng laruan na parang bata sa unang pagkakataon. Kaya kumuha siya ng tuod ng puno at nagsimulang ukitin ito. Aray! Ano? May sinabi ka ba, Tutu?
May narinig siyang kakaibang tunog habang inuukit niya ang kahoy. Ow! Matapos mapintahan ni Geppetto ang kahoy na maingat niyang inukit, iniwan niya ito sa mesa at nagpunta sa bungad ng tindahan nang may pagtataka. Sa sandaling iyon, ang kahoy na isa ng puppet ay tumalon mula sa mesa. Hindi makapaniwala si Geppetto sa nakita niya. Kamusta? May nagsasalitang puppet na nakatayo sa harap niya. Ikaw ay nagsasalitang puppet. Regalo ko sa araw ng mga ama. Araw ng mga ama? Ikaw ba ang aking ama? Oo, anak. Ikaw ay anak ko na rin. At ang iyong pangalan ay... ano nga ba? Pinocchio. Pinocchio! Ipagluluto kita ng masarap na pagkain, Pinocchio. Nang pumasok si Geppetto sa loob, isang pilyong tariktik ang lumapit kay Pinocchio. Hoy, bata! Tok-tok! Ano pang hinihintay mo? Ang ganda ng panahon, oh! Lumabas ka! Lumabas? Oo! Tok-tok! Lumabas at tumakbo! Tulad ng sinabi ng tariktik, lumabas si Pinocchio at nagsimulang tumakbo. Nang bumalik si Geppetto, hindi niya makita ang anak kung saan niya ito iniwan at labis na nag-alala. Lumabas siya upang hanapin ito, ngunit dahil matanda na siya, nahapo siya at kailangang maupo. Si Pinocchio naman na patakbo-takbo ay naligaw sa palengke. Oh, nalito ako sa mga kalsada. Paano ako ngayon babalik sa aking ama? Habang malungkot na gumagala si Pinocchio, kumulo ang tiyan niya sa gutom. May nakita siyang tindahan ng prutas. Kukuha na sana siya ng saging ng... Hoy bata, hindi libre ang tinda kong prutas. Wala ka bang mga magulang? Dapat bayaran mo ako ng pera. Oh, sige. Marami talaga akong pera, pero nasa bahay. Sa sandaling iyon, ang ilong ni Pinocchio ay nagsimulang humaba. Ha? Ang ilong ko? Anong nangyayari sa ilong ko? Ilong ko! Dahil nagitla, paikot-ikot siyang tumakbo. Kung may pera ka, dalhin mo agad dito, bata ka. Ay, hindi po. Huwag pong magalit. Hindi ako bibili. Wala po kasi akong pera, sir. Nang sabihin ni Pinocchio ang totoo, bumalik ang ilong niya sa orihinal nitong laki. Pero tumatakbo siya nang hindi ito namamalayan. Sa wakas, huminto siya sa harap ng bintana at nakita niya ang refleksyon sa salamin. Bumalik na ang ilong ko sa dati. Hinanap ni Master Geppetto ang kanyang anak sa bawat kalye hanggang sa magdilim. At nang magsimulang umulan, naghintay siya sa isang kanto, umaasa na sana matapos na ang paghahanap niya. Nasaan ka, Pinocchio? Mahal kong anak, saan ka na ba? Si Pinocchio sa kabilang banda ay basang-basa sa ulan at amoy basang kahoy na siya. Desperadong tumalon siya sa basurahan upang makasilong mula sa ulan. Ngunit kinaumagahan, nalaman niya na hindi siya nag-iisa sa basurahan. Hoy, kahoy na bata. Gutom na ako. Pakagat naman sa paa mo para malamnan ang tiyan ko. Takot na takot si Pinocchio na gusto na niyang umalis kaagad. Ngunit pinigilan ng daga ang paa ni Pinocchio gamit ang malalaking kamay niya. Hindi, bitawan mo ko. Ang tatay ko ay tigre. Pag nakita ka niya, kakainin ka niya sa isang subo. Kung ang ama mo ay tigre, dapat may buntot ka rin. Oo, may buntot nga ako. Nang magsinungaling si Pinocchio, humaba na naman ang ilong niya. Ang ilong ko. Eh di pakagat na sa buntot mo. Tumalon palabas ng basurahan si Pinocchio sa takot. Huwag mo akong kagatin. Wala akong buntot. Nang mapatingin si Pinocchio sa sanaw, nakahinga siya ng maluwag sa nakitang refleksyon. Ang ilong niya ay bumalik na sa dati.
Ibig sabihin, may ilong ako na humahaba pag nagsisinungaling ako at umiikli pag nagsasabi ako ng totoo. Ngunit hindi niya napapansin na may panganib. Tahimik na nilapitan siya ng magnanakaw mula sa likod. Nang makita ng magnanakaw ang puppet na tumatakbo at lumalakad ng kusa, gusto niyang nakawin ito at ibenta. Salamat sa'yo. Pwede akong kumita ng maraming pera. Yayaman na ako. Bitawan mo ko. Tunay akong bata. Hindi ako nagsasalitang puppet. Samantala, buong araw na naghanap si Master Geppetto sa bawat tindahan at bawat kalye na madaanan niya. Ngunit hindi niya nakita si Pinocchio. Di kaya pumunta ang anak ko sa pier? Pero paano kung mahulog siya sa dagat? Agad na pumunta si Geppetto sa pier at doon sumisigaw siya sa paghahanap. Maya-maya, may nakita siyang kakaibang lalaki na may pasang malaking sako sa likod nito. Nilapitan niya ito at tinanong kung may nakita bang puppet na bata. Nakilala ni Pinocchio ang boses ng kanyang ama, kaya agad siyang sumigaw. Tay! Nandito ako! Nandito ako! Nang marinig ni Geppetto ang tinig ng anak na si Pinocchio, hiniling niya sa lalaki na ibalik ito sa kanya. Tumanggi ang lalaki at sinabing ibebenta niya ito sa malaking halaga. Tinulak niya si Geppetto sa tabi at nagpatuloy sa paglalakad. Naisipan ni Pinocchio na magsabi ng kasinungalingan habang nasa loob ng sako. Edi magnanakaw rin ako at saka marami akong pera at kulay pulang sombrero ko. Sa ganitong paraan, humaba ng humaba ang ilong niya at nabutas ang sako. Nakalabas siya sa butas at tumakbo sa ama na si Geppetto. Tatay! Anak ko! Nang mapansin ito ng magnanakaw, galit na babalikan niya ang dalawa. Kinuha ni Geppetto ang lambat sa pangingisda at hinagis ito sa magnanakaw. Sumaklob ang lambat sa magnanakaw. Nawalan ito ng balanse at nahulog sa dagat. Nagyakapan ng mahigpit ang mag-amang Geppetto at Pinocchio. Kaagad na pinanumbalik ni Pinocchio ang kanyang ilong sa pagsasabi ng katotohanan na alam niya. Ako po ay mabait na bata. Ayokong magalit ang kahit sino dahil mahal na mahal ko ang tatay ko. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Si Pinocchio ay naging totoong bata na may laman at dugo. Mula sa araw na iyon, lahat ng mga mag-ama sa lungsod ay naniwala na ang mga himala ay pinagkakaloob dahil sa pag-ibig at hindi sa kasinungalingan.